Gusto kong ipaliwanag sa kanila ano ang dahilan ni Donald Trump kung bakit niya po dinesisyonan ito. At ito po ay talagang ang description niya, seismic, no? Yung malakas na lindol, mahintulad mo sa malakas na nilindol ang ekonomiya daw ng mundo. Professor. Tama po kayo. Ang pinanggagalingan ni Trump dito, ang sabi niya, kayo, nag-aangkat kayo, naglilikas kayo ng mga produkto ninyo sa amin, pero hindi naman kayo bumibili ng parehong amount dito sa amin. So for example, sa Pilipinas, ang ating pong binibigay sa kanila o dinadala sa kanila ay $14 billion. Pero ini-import lang natin ay $9 billion. So meron tayong mga $4 billion na trade deficit. So sabi niya, 35% yan. So para nakakaawa naman kayo, bigyan na lang namin kayo ng 50% doon. 17%. So sabi ko, naghahanap ako ng konsepto sa economics. Wala pong ganyan eh. Sabi nga ng mga economists sa Amerika, walang sense, walang lohika ang ginagamit na batayan ni Trump sa pagpapataw ng taripa na ganito. Basically, what he was saying is, meron silang trade deficit with different countries. So, ang sabi niya, kayong mga Amerikano, pagka bumili kayo ng galing sa ibang bansa, magbabayad kayo ng sobra sa binabayad nyo ngayon. So in the case of the Philippines, magbabayad kayo ng 17% more. Kasi yan ang ipapataw namin. Pagpasok ng mga produkto galing sa Pilipinas, bibigyan namin yan ng 17%. Pero ganito po, no, para mas maging practical. Sa Amerika, nagbebenta sila ng Apple phones, no? Yung iPhone. iPhone. iPhone, no? Ang iPhone hindi naman po ginagawa na talaga sa Amerika eh. China. Pagka binuksan ng iPhone, ang laman niyan ay galing sa China, galing sa ibang bansa. Mas marami parte ang galing sa China. So, yung iPhone na yan ay magmamahal ng 34%. Dahil yun ang ipapataw nila sa China. So, yung dating 800, siguro po, kulang-kulang na $1,000 ang mabibili dyan. So, ang practical na epekto ng taripa na yan sa mga Amerikano ay magbabayad sila ng mga $200, $300 more. More? Magmamahal? Ang isa pang halimbawa sa Vietnam, ang Vietnam, hindi hamak na mas malaki ang kanilang ini-export sa Amerika kumpara sa Pilipinas. Sila ay nag-export ng mga $136 billion na mga produkto. Opo, tayo $14 lang. 14 billion. Opo, tayo nag-import ng 9 billion, sila nag-import ng 13 billion lang. So ang kanilang trade deficit mas malaki kumpara sa atin. 90% ang kanilang trade deficit. Kaya 45% eh. Sa Pilipinas, kumpara sa Pilipinas, 17%, 45% ang Vietnam. So sabi ng mga Pilipino, dito yata lilipat yung mga mag-i-import. Pilipinas lang. So sa pakiramdam natin, mukhang magkakaroon ng benepisyo ito sa Pilipinas. Mukha pong hindi yan mangyayari. Dahil kung ang lohika ni Trump ay ipantay ang kanilang trade sa mga bansa na nakikipagkalakalan sila, kung lumaki ang ating export sa US, hindi naman lumaki ang ating import galing sa Amerika, magbabago din po ang ating taripa. Correct. Kung 17% tayo, lilipat sa atin ang 45% ng Vietnam.
Oo. So Professor, sa tingin niyo ba itong galaw po ni Donald Trump, masyadong simplistic po yung kanyang isipan? Kasi meron rin pong lumabas na haka-haka over the weekend. Parang sinasadya na niya po talagang ipabagsak ang ekonomiya po ng Estados Unidos. Tapos because he's a billionaire, papakyawin daw niya, bibilin daw niya lahat ng mga blue chip po ng mga kumpanya na listed po sa Nasdaq para po mas kumita. Kumbaga for selfish interest. Anong masasabi niyo po dun sa espekulasyon na yun? Kasi talagang bumabagsak na po yung stock market ngayon ng Pilipinas. Nagsara ng piso ngayon, mas malakas, nasa 56.82 na lang po tayo. Where do you see this going? Masyado bang simplistic o iba talaga ang utak po ngayon ni Donald Trump? Ngayon po, kung mga ekonomista ang kakausapin natin sa Amerika, ang sasabihin nga nila, hindi nakakaintindi ng economics si Donald Trump. Mukhang ang pinapakialaman niya ay ang bagay na hindi niya naunawaan. At ang sinasabi nga nila, napakaraming negosyo nitong si Trump, pero napakarami rin pong bumagsak. Ibang karote ang kanilang mga negosyo, katulad pati ang kanyang ang kanyang casino, bumagsak din. Pero ang mahirap din mag-speculate kung ano ang nasa isipan ni Trump. Ang maganda pong pag-isipan natin at unawain ay ano ang impact nito sa Pilipinas. At mukhang katulad nga po nito, sabi ni Trump, ang Vietnam tumawag agad sa kanila. At ang sabi nila, ang sabi ng Vietnam, sige ho, 0% na lang kami. Hindi na kami magtataripa sa inyo. Magpasok kayo dito ng magpasok. 0% ang aming i-impose. Pero mukhang hindi po yun ang magiging batayan, yung 0% tariff. Ang nagiging batayan dito, magkano ang bibilhin nyo sa Amerika? Kaya sila hindi bumibili kasi hindi naman nila kayang bumili. Meron pa nga po dyan na mga bansa na pinatawan niya ng 10%. Alam po ninyo, ang kalakalan, katulad na rin natin, kung hindi natin kayang bilhin, hindi natin binibili. Kaya hindi tayo nag-i-import. So, maski na sabihin natin na 0% ang ating import from the US, kung hindi naman po natin kayang bumili, hindi po tayo makakabili. At ito rin po ang napaka-simplistic din naman po, mawalang galang na po sa mga kapatid natin Vietnamese. Napaka-simplistic din po ng sagot ng Vietnam na 0% tariff na lang sila, huwag lang silang patawa ng 45%. Alam po ninyo, ang inaangkat ng Amerika sa Vietnam ay mga sapatos, mga damit, made in Vietnam. Mga kung ano-ano pang mga consumer goods. Ito po, kailangan nila na maglipat ng kanilang mga pabrika. Kung sabi ni Trump, sige, wag na tayong mag-import sa Vietnam. Dito na lang sa Pilipinas, dito na lang sa Amerika para walang taripa. Kaya po lumipat ang mga American companies sa different countries natin ngayon. Dahil po mas mura ang labor. ang kanilang cost of production. Ngayon, kasi sabi ni Trump, dito na kayo sa Amerika uli. Huwag na kayong lumipat. Mataas po ang wages ng Amerikano. Kaya nga po sila nag-angkat. Kaya po sila lumipat sa mga iba't ibang bansa. At saka, this happened over 3 or 4 decades. Correct. Even 5 decades. Lumipat na ng lumipat ang mga Amerikano. Inilipat nila ang factories nila. Dati ay nagpunta sila sa mga iba't ibang bansa. Nagpunta sila sa China, Vietnam, Thailand, Cambodia. Pilipinas, Cambodia. Ngayon, ang sinasabi ni Trump, wag na kayong lumipat sa ibang bansa. Dito na kayo sa Amerika. Sa Amerika pa. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.